Magandang araw! Tara na at matuto tungkol sa pambansang teritoryo. Araling Panlipunan 4, Quarter 1, Ikatlong Linggo. Unang araw. Batay sa huling aralin natin tungkol sa relatibong lokasyon ng Pilipinas, ano-ano ang mga bansang matatagpuan sa paligid nito? Ano-ano naman ang mga katubigan na nasa paligid ng Pilipinas? Ang susunod nating tatalakayin ay ang hangganan ng pag-aari ng Pilipinas. Suriin ang mapa. Nasaan ang Pilipinas? Mga bata, alamin ang ibig sabihin ng teritoryo at saligan. Ano-ano ang mga nasa loob ng nasasakupang bakod o bakuran? Saan kaya ang hangganan ng teritoryo ng may-ari? Kung ikaw ay may sariling bahay, ano ang gagawin mo para malaman mo ang hangganan ng iyong bahay at bakuran? Mahalaga bang malaman ang hangganan ng iyong bahay at bakuran? Bakit? Basahin natin mga bata, ang teritoryo ay isang elemento ng isang estado na tumutukoy sa lupang tirahan at nasasakupan nito kung saan kinukuha ang mga likas na yaman na kailangan ng mga mamamayan. Ang teritoryo ay isang tiyak na lugar o sakop ng lupa, katubigan at himpapawid na nasa ilalim ng kapangyarihan at pamamahala ng isang bansa. Dito umiiral ang mga batas at alituntunin ng pamahalaan ng nasabing bansa. Parang bakuran sa ating bahay, kung saan tayo lang ang may karapatang magdesisyon kung ano ang gagawin sa loob nito. Ganoon din ang teritoryo ng isang bansa. Dito lang may kapangyarihan ang ating pamahalaan. Halimbawa, ang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla, kasama ang mga dagat at himpapawid sa paligid nito. Lahat ng ito ay nasasakupan ng ating bansa. Ano ang estado? Ang estado ay isang organisadong pamayanan na may sarili at maayos na pamahalaan. Naninirahan sa isang tiyak na lugar o teritoryo at may kapangyarihang mamahala. Ang apat na mahahalagang bahagi ng estado ay mamamayan, ang mga taong nakatira. Teritoryo, ang lugar na tinitirhan nila. Pamahalaan, ang namumuno at gumagawa ng batas. Soberanya, ang kakayahang mamahala ng malaya. Ang Pilipinas ay isang estado. May mamamayan, may sariling teritoryo, may pamahalaan, at malaya tayong namamahala sa ating bansa. Talasalitaan, mga kahulugan sa Tagalog. Saligan, batayan, saligang batas, konstitusyon. Mula sa binasa ninyo, ating suriin kung ano ang ibig sabihin ng mga sumusunod. Teritoryo. Napag-aralan ninyo na ang isa sa mga elemento ng bansa ay teritoryo. Mula sa inyong binasa, ano ang ibig sabihin ng teritoryo?
Ang teritoryo ay lupang tinitirhan at nasasakupan ng isang bansa. Kasama rito ang mga likas yaman sa lupa, katubigan at kalangitan na pinagkukunan ng ikabubuhay ng mga tao. Mahalaga ang teritoryo dahil dito ipinatutupad ng Estado ang kapangyarihan nito para protektahan at paunlarin ang mga mamamayan. Ano ang Estado? Ano naman ang pamahalaan? Ang Estado ay organisadong pamayanan na binubuo ng mamamayan, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Halimbawa nito, Pilipinas bilang isang estado. Ang pamahalaan naman ay bahagi lamang ng estado, tumutukoy sa mga namamahala at nagpapatupad ng batas. Halimbawa, Pangulo, Kongreso, mga kagawaran. Tandaan, ang estado ay mas malawak kaysa pamahalaan. Hindi sila iisa. Ang pamahalaan ay bahagi lang ng estado. Ano ang ibig sabihin ng saligan? Ang saligan ay batayan o pundasyon ng isang bagay. Sa batas, ito ang dahilan kung bakit ginagawa at ipinatutupad ang batas. Ang saligan ang nagbibigay ng katwiran at layunin sa bawat batas. Halimbawa ng batas at saligan. Batas, bawal magnakaw. Saligan, kailangang mapanatili ang kaayusan at protektahan ang karapatan ng tao sa kanyang pag-aari. Kung may magnakaw, makukulong siya batay sa batas. Ang batas ay ginawa batay sa saligan na ang lipunan ay dapat maging ligtas at maayos para sa lahat. Tandaan, ang saligan ay hindi batas mismo, kundi ang batayan kung bakit umiiral ang batas. Mga bata, tignan natin kung naiintindihan ninyo ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Punan ng tamang salita ang bawat patlang para mabuo ang kaisipan. Piliin sa ibaba ang tamang sagot. Una, ang patlang ay isang elemento ng isang estado na tumutukoy sa lupang tinitirhan at nasasakupan nito. A. Lupang tirahan. B. Teritoryo. C. Batayan. Pangalawa, ano ang kasing kahulugan ng salitang teritoryo ayon sa binasa? A. Likas yaman. B. Nasasakupan. C. Batayan. Pangatlo, ano ang ibig sabihin ng limitado sa ilalim ng pag-aari? A. Lahat ng gusto ay maaaring bahagi ng teritoryo. B. Kung ano ang nakasaad sa batas ay iyon lamang ang pag-aari ng isang lugar. Tamang sagot. 1, 2, 3, go! Mahusay mga AniSpace Kids! Mga bata, tignan natin kung naintindihan ninyo ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Sagutin natin ang mga tanong. Ano ang teritoryo? Gamitin ito sa pangungusap. Ano ang iba pang kahulugan ng saligan? Bakit kinakailangan na may limitasyon o hangganan ang teritoryo? Pagtataya ng natutunan. Piliin ang tamang kahulugan ng teritoryo at ipaliwanag. Para sa dagdag na gawain,
Iguhit ang teritoryo ng inyong bahay. Para sa PowerPoint lessons, available ito sa description sa ibaba. Huwag kalimutang i-follow kami sa Facebook page Grade 4 Learning Hub 5.0 at mag-subscribe sa Anispace YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, share, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Dito lang yan sa Anli!